Yan. Hi guys, Jeffrey Perez here. I'm 29 years old. No, isa ako sa mga pioneer leaders ng SWA. Top leader na rin. And this is my video response dun sa challenge ni Jude Espinas. Hashtag Gold Declaration Challenge. No? So, actually, meron na ako mas maganda sanang video dapat dito, pero inabot na kami ng gabi, no? So kailangan kong gawin to before 24 hours, no? So alam niyo naman na game ako sa lagi, no? So andito ngayon ako sa parking ng bahay ko, tapos lang namin mag SM, no? So I want to talk about yung sinasabi nga nilang goal setting, no? So dalawa yan eh. It's goal setting and goal declaration, no? Although similar, meron lang silang parang pagkakaiba in the end, no? So mamaya explain ko siya, no? So para sa akin, very important ng goal setting sa business na ginagawa natin, kasi without a goal, para ka lang bumabaril nang wala ka naman tinatamaan, no? Oh, let's just say na ginagawa mo yung business, pero ang tanong are you going somewhere? Di ba? Maybe you're just driving on circles, di ba? Baka mamaya paikot-ikot ka lang, wala ka naman talagang napupuntahan kasi nga wala kang sineset na goals, 'di ba? So of course, 'di ba, lahat ng mga challenge ni Jude siguro they're gonna talk about goal setting, pero ako medyo ililihis ko ng onte, then mamaya magde-declare ako ng goal ko, no, of course. But first, I want to talk about something different, no? Ito yung tinatawag kong are you giving your 100% on the business? Diba? So yun, ako, I truly believe na sa industriya na to, yung talagang mga nagsasucceed dito, sila yung mga wala silang ibang source of income maliban lang sa ginagawa nila, maliban lang sa networking na ginagawa nila. Yun yung mga usually na nagsasucceed kasi they are giving their 100%. When you say 100%, talagang buong oras nila, buong dedication nila binibigay nila sa negosyo. Ito yung mga taong sabi nga namin wala nang babalikan, okay? Kasi talagang tinodo-todo na namin dito, no? Wala naming babalikang ibang racket or ibang opportunity gap dahil nga we're giving our very best, no? So ako, when people ask me, no, sabi nila paano ba naabot yung kung ano man yung naabot ko ngayon, 'di ba? Sabi ko naman sa kanila, simple lang, 'di ba? Wala akong ibang source of income maliban sa SWA. No, so kung hindi ko 'to hahatawin, walang kakainin yung mag-ina ko. Okay? Very simple, no? Kung hindi ko 'to hahatawin, walang panggatas yung anak ko, 'di ba? Kung hindi ko 'to hahatawin, maghihirap kaming pamilya. So kailangan ko ibigay yung 100% ko. Wala akong choice kasi para sa kinabukasan ko to at kinabukasan ng pamilya ko, no? So ako, I believe on the saying na success is outside of your comfort zone, okay? Kasi kapag meron kang comfort zone, no, hindi mo kayang ibigay yung 100% mo, di ba? For example, nandiyan naman si mommy, si daddy, nabibigay naman nila lahat ng gusto. Or, meron ka naman inaasahang sahod, di ba? At the end of the month, di ba? Yun yung comfort zone mo, di ba? Hindi mo maibigay yung 100% mo sa business kasi nga, meron kang comfort zone, no? So, you just read between the lines, no? Hindi ko sinasabi na umalis ka sa poder ng mga magulang mo or siguro mag-quit ka sa trabaho mo, no? Pero, those who succeed in this kind of business gave their 100%, di ba? Kailangan kasi isipin mo rin na itong negosyo ginagawa natin big time, di ba? Iba kasi isip nila recruit ganyan, pero yung makabili ka ng sarili mong kotse, makabili ka ng sarili mong bahay, hindi ba big time business yun? Big time business yun. So you must first realize na yung ginagawa mong business big time. Okay? So marami nagjo-join sa business natin, they usually settle for less. No? When I say settle for less, inisip kasi nila na kesyo hindi kasi ako magaling magsalita,
Hindi ako kagandahang lalaki, kagandahang babae, no? Hindi ako graduate, tapos mahirap lang kami, hindi ako marunong gumawa ng website, up to the pinaka-simplest na reason na yung wala akong pamasahe, hindi ko kaya yung ginagawa nyo, di ba? Yun yung usually ng scenario, yun yung usually usapan kapag sumali sa networking eh. Pero actually kung titignan mo, no, ang usapan kasi dito hindi lang naman siya about kung yayaman ka ba, makakabili ka ba ng kotse, makakabili ka ba ng bahay, makapag-travel ka ba, makapag-savings ka ba. Hindi kasi actually yun lang yung usapan dito eh. Diba? Ang usapan ho dito, are you giving your best? Diba? Kasi maraming sasabi, maging justify nila na di naman lahat ng sumasali sa networking yung mayaman eh. Yung mga nasa tuktok lang naman ng yung mayaman dyan eh. Diba? Yun ba yung talagang issue doon? Diba? Ang issue dito, are you giving your best? Diba? So, meron akong kwento, no? Kwento to ng isang architect, no? Merong isang architect, no? Nag-work na siya sa isang company for almost 40 years na, no? So, almost all his life, dinedicate niya yung buhay niya sa isang company, no? Then one day, sabi ng boss niya, you need to resign na, no? So, syempre, parang medyo hindi niya nagustuhan yung di ba? Parang ganun na lang ba yun? Di ba? After all the years, wala man lang ba akong magandang retirement benefit, ganyan? Di ba? So, yun, nung pinaprocess yung resignation niya, pinapunta siya sa office, sabi ng boss niya, bro, we just need you to create one last project for us. Di ba? Sabi niya, pwede ka bang, kailangan mo kasi munang gumawa ng isa pang project kasi merong VIP na nagpapagawa. Sabi niya kung pwede bang magpagawa ng isang napakagandang bahay, no? So sabi niya, gawan mo pa kami ng isang bahay, last project mo na to, pagandahin mo lang todo, walang limit sa budget, wala ring limit sa materials, basta let's impress this VIP. Sabi nung yung sabi nung architect, sige, okay. Pero deep inside, hindi na niya feel kasi magre-retire na siya eh. Parang naisip na rin niya haba na ng oras na paano ba yung mga pamilya niya, di ba? So in short, hindi niya ginawang pulido yung bahay. Tinipid niya sa materyales, yung design ng bahay hindi ganoon kaganda, parang mediocrity lang, parang pwede na yan, di ba? Katagal siguro yan, mga 5 years, di ba? Magre-resign naman na ako, hindi na siguro nila pwedeng habulin. Okay? So, minadali niya yung trabaho. After 5 to 6 months, natapos na niya yung bahay. And then, ito-turn over na niya sa boss niya. Nung nag-meeting sila ng boss niya ulit, dala na ng boss niya yung titulo ng lupa, saka yung susi ng bahay. Sabi niya dun sa architect, sabi niya, bro, please accept this simple token of appreciation. Sa'yo tong bahay na to. So, laking pagsisisi ngayon yung architect. Sabi niya, sir, hindi pa pala tapos, baka pwedeng i-revise ko pa. Hindi. So, tapos na yung kontrata. So, yun, hindi niya nabigay yung best niya kasi hindi niya alam na para sa kanya yun. Okay? So, yun yung minsan nakakalungkot. Yun yung lesson ng story na to. Minsan kasi hindi natin alam para kanino natin ginagawa isang bagay. That's why we're not giving our best. Diba? Sa networking, sa business na ginagawa natin, ang issue lagi, kesyo pinapayaman ko lang yung may-ari, pinapayaman ko lang si upline, diba? Pinapayaman ko lang yung kumpanya lagi, diba? That's why we're not giving our best. Pero we actually realize, no? Dapat ma-realize mo sa sarili mo na yung ginagawa mo hindi para sa ibang tao, kundi para sa'yo at para sa mga taong mahal mo. That's enough reason for you to give your very best. Diba? Yun yung pinaka-importanting bagay, giving your best, no? Guys, masasabi ko lang, life is too short to live a life na hindi mo gusto. Life is too short
to live a life na hindi mo walang naibigay yung best mo. Hirap no, diba? Sabi nga nila, hindi importante kung ano yung ginagawa mo, kahit janitor ka lang, do your very best, diba? One day maalala ka ng tao na dito sa lugar na to merong isang janitor na ginawa talaga niya yung trabaho niya, very best niya. Ngayon, grabe no. So before I finish, gusto ko lang mag-declare ng aking goal, no? This video is all about declaring the goal, no? Ang goal ko hindi na material na bagay, no? I'll be selfish to take another goal na material, kasi almost, salamat sa Panginoon na nabibigay niya sa akin halos lahat ng goals na dineclare ko before, no? Ngayon, ang declaration ko excuse me, I'm declaring na by the end of this year, yung SWA members will be 500,000, no? By the end of this year, December, so today is September, October, November, December, I have 3 months to do this, na yung number ng members ng SWA Ultimate paakitin ko for 500,000, no? So it's a big challenge for me, pero sabi ko challenge accepted. Ay masabi ko lang, bibigay ko yung best ko, and you will watch me do it. So yan lang, no guys. Again, ako po si Jeffrey Perez. I'm one of the pioneer leaders of SWA Ultimate. Also top leader. Actually, I managed to become the top 1 earner of SWA Ultimate. Dati lang po akong tambay, dati po akong player ng Dota, pero nagawa ko pong makipagsabayan sa mga magagaling. It's because naniwala po ako sa sarili ko, and I did my very best. Yun yung gusto kong share sa lahat, na I did my best, and wala akong regret kahit isa, na bawat 5 na kinita ko po sa business na to, talagang pinaghirapan ko po. So yun, thank you for watching.